Alam mo ba ang tungkol sa tradisyon na pasayaw sa Obando? Naniniwala ka ba sa kapangyarihan nitong magdala ng mga pagpapala at katuparan sa iyong mga kahilingan? Dito sa Chronicles of the Past, babalikan natin ang mga misteryo na nakaraan, tutuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, at tatalakayin ang mga kwentong humubog sa ating buhay. Ang sayaw sa Obando ay isang matagal ng tradisyon na ginaganap tuwing Mayo sa Obando, Bulacan. Ito ay isang natatanging pagsama-sama ng pananampalataya, kultura at pag-asa. Ang pagdiriwang na ito ay nagsimula pa bago dumating ang mga Kastila. Sa paglipas ng mga panahon, ito ay uhulad at pagsasamahin ang mga katutubong kaugalian at pamamaraang Katoliko. Ayon sa mga nakakatanda, ang ritual ay unang ginawa bilang parangal sa anito na si Dayan Masalanta, ang Diyosa ng pag-ibig, sila Kapati, ang Diyos na pagkamayabong, at si Bathala, ang pinakamataas na Diyos ng mga Tagalog. Nang dumating ang mga Kastila, sa pilitan nilang ginawang Katoliko ang mga katutubo at binago ang kanilang mga paniniwala hinggil sa ritual ng fertility. Ang katanyagan na nasabing sayaw ay umabot sa maraming lugar sa bansa. Maging ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay binanggit ang tradisyong ito sa kanyang nobela na No Limitangere. Pagsapit naman ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang simbahan at malaking bahagi ng Obando ay masisira dahil sa apoy. Ayon sa mga saksi, kasama sa mga nasirang ari-arian ang ilang mga imahe at 3 patron. Ilang taon pagkatapos ng digmaan, parehong pinagbawal ng Arsobispo ng Maynila at ng simbahan ng Obando ang fertility dance dahil sa pagganong pinagmulan nito. Ito lamang ay maibalik sa taong 1972 na ang Kuro Paroko na si Reverend Father Rome R. Fernandez at ang Commission on Culture ng Obando ay tutulong sa pagbabalik at sa muling pagbuhay sa sinaunang ritual ng sayaw na ginagawa pa rin hanggang sa ngayon. Ang mga deboto ay sumasayaw bilang parangal sa 3 patron, si San Pascual Bailon, ang patron ng kasaganahan at mga mananayaw, Santa Clara, ang patrona ng magandang panahon at panganganak, at Nuestra Señora de Salambao, ang patron ng masaganang ani at kaunlaran. Bawat santo ay mayroong espesyal na lugar sa puso ng mga mananampalataya. Ang kasiyahan ay nagsisimula sa isang taimtim na misa sa umaga sa tapat ng simbahan ng Obando na pinamumunuan ng Kura Paroko. Pagkatapos nito ay bubuksan ang mga pintuan ng simbahan at magsisimula ang isang masiyang prosesyon. Ang mga deboto ay makikitang nakasuot ng tradisyonal na kasuotan at sumasayaw sa mga lansangan sa isang masiglang tugtog ng mga instrumento. Karamihan sa dumadayo papuntang Obando ay humihiling ng anak, isang mapagmahal na asawa o kasaganahan sa buhay. Ang sayaw ay parehong petisyon at pangako, isang sagradong ritual kung saan nagtatagpo ang pananampalataya at matinding pagnanais. Habang umihikot ang prosesyon sa mga kalsada ng Obando, ito ay napupuno ng tugtog ng musika, halakhak at maindahig na tugtog ng mga paa na sumasayaw sa kumpas ng tradisyon. Ang komunidad na nagkakaisa sa pananampalataya at pagdiriwang ay lumilikha ng isang masigla at masayang kapaligiran. Ang sayaw sa Obando ay higit sa isang pagdiriwang. Ito ay isang pagpupugay sa pananampalataya, patunay sa patatag ng mga tradisyon, at isang kolektibong pag-asa para sa mga biyayang darating. Pinagsama-sama ng taunang kaganapang ito ang mga hibla ng kasaysayan, debosyon, at diwa ng komunidad. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa Obando, iiwan ko ang isang tanong para sa inyo. Naniniwala ba kayo sa himala na pagsasayaw sa Obando o ito ay katang-isip at nagkataon lamang? Ang kwentong ito ay tungkol sa pananampalataya, pag-asa at tradisyon.